Taas ang kamay! Calvin, masyado maraming para! Delikado tayo! Umalis na tayo rito! Hindi pwedeng may mahuli sa atin! Hulin yung mga bihag! Kasama natin! Sige, dali na mga yan! Sandali! Sandali! Sandali lang! Ano lang? Masyado marami itong mga Sumunod ka sa gusto ko! Ano ba nawalan? Pinahirapan natin kunin yung mga babae na yan! Gusto mo patayin! Dali na Magiging mga yan! mabigat lang itong mga to! O ikaw! Halika na dito! Calvin! Ang ingay mo! Buhay ka pa! Calvin, may mga polis! Tara na! Tara! Tumakas na tayo! Tara na! Tumakas na tayo! Ayos ko kayo. Teka. Sandali, may tama ka. Pasok kayo! Kailangan tayo ng Chef Ricarte! Go! Doc Carter! May tama isa sa mga babae. Tulungan niyo sila. Tulungan mo sila! Dali mo sila sa ospital! Go! Go! Boss! Dito tayo, boss! Tulungan niyo! So ang sinasabi niyo, kinidnap kayo ng isang sindikato? Opo. Pinalunok po sa amin yung droga. Sabi nila, papadala daw po kami sa Malaysia. Sigurado ko ba dyan sa sinasabi mo? Narinig ko po, nakukuha pa po daw sila ng iba para sa operasyon nila. Handa ba kayong tumistigo? Magsalita. Laban dito sa sindikatong to.
Chief, anong plano niyo? Kung totoo sinasabi nila, malaking sindikato itong babanggain natin. Maraming buhay malalagay sa panganib. Kaya kailangan malaman ng tao to. Kailangan tayo magpa-press conference para mabalaan ng mga tao. Handa po kami tumistigo. Hindi po kami papayag na may matulad na iba sa amin. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, Calvin, wag mo akong bibigyan ng sakit ng ulo? Bakit hinayaan mong makuha yung mga babae? Ha? Paano kung magsalita yon? Papa, ginawa ko lahat ng pwede kong gawin. Itong si Nolan ang may kasalanan. Di ba? Ayaw mo pang tudasin yung mga babae. Senyor, matagal bago ko na kumpleto yung mga babae na yon. Kahit patayin namin sila, makikita ng medico legal na ang droga ay nasa loob ng katawan nila. Hoy! Baka nakakalimutan mo, Nolan. Ako pa rin ang pinapahawak ni Papa ng negosyo na yan. Kaya dapat ako ang nasunod. Totoo naman eh, pampagulo ka sa operasyon namin. Wala kang silbi! Anong sabi mo? Anong sabi mo? Totoo naman eh. Pasalamat ka, anak ka ni Senyor. Senyor, alam kong anak mo si Calvin. Matagal na ako nagsisilbi sa'yo. Malinaw na siya ang pumalpak sa operasyon. Wala siyang dinadala sa sindikato kundi puro problema. Kaya dapat, pag-isipan mong mabuti kung siya talagang susunod sa'yo. Eh, tarantado ka pala talaga eh! Calvin! Bobo ka naman talaga eh! Tama na! Nolan! Gago ka. Anak ko pa rin si Calvin. Kaya ingatan mo lumalabas sa bibig mo. Kakausapin si General Policarpio. Kung hindi, sasabog sa publiko ang buong operasyon natin. Kailangan mawala ng mga babaeng yan. Senyor, napatawag ka. Ano ba ang atin? 10 oras na ng gabi. May nahuling mga babae, anak mo. Nalagyan na ng droga ang mga katawan nila. Kailangan mapigilan ng investigasyon ng mga polis. Kailangan malinis mo ito, General. Sige. Aayusin ko, ako ng bahala. Siguruhin mo lang, General. Dahil hindi dapat magsalita ang mga babaeng yan. Sige. Tawagan ko na po mga reporters para sa press con bukas. Sige, Peng. Pahinga ka na. It's been a long night. Maaga pa tayo bukas. Sir? General. Paeng, iuwi muna kami ni Ricarte. May pag-uusapan na kami. Yes, sir. Sir,
huwag mo munang ituloy ang presko. Pero sir, kailangan malaman ng publiko ang nangyari. Kailangan maintindihan nila kung maglalabas tayo ng curfew. Kailangan nilang malaman kapag sigurado na tayo. Ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang mga babaeng yan. Hindi natin alam kung totoo talaga ang sinasabi nila. Isa pa, sa gagawin natin, tatakutin lang natin ang publiko, Ricarte. Lahat ng ito, Ricarte, ay hearsay pa lamang. Di ba? Pina-x-ray mo yung mga babae. May nakita ba kayong droga sa katawan nila? Pero sir, ibang klase itong drogan to. Hindi nakikita ng mga makina natin pag nasa loob na ng katawan. Paano pag hindi totoo ang sinasabi nila? Paano kung talagang bayaran ang mababaeng yan? O kaya, membro ng sindikato. Anong plano niyo gawin, sir? Ilagay niyo muna sila sa isang safe house. Habang ongoing ang investigasyon. Tapos magdala kayo ng doktor para ipacheck ang mga katawan nila. One way or another, lalabas ang droga sa katawan nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, saka natin ituloy ang press con. Hilaw na hilaw pa ang investigasyon niyo. Ricarte, ayoko mapahiya tayo. Naareglo ko na ang gulo. At Senador, napigilan ko na rin ang press con. Alam mo, General, believe ko sa'yo. Ang galing mo talaga. Tinikitan mo si Senyor Edgardo. Alam mo bang napakagaling at napakahusay tumanaw ng utalog ng taong yon. Senador, siya nga pala. Anong plano niyo sa mga babae? Ililipat na sila mamayang gabi sa safe house. Don't you worry. Bahala na ang sindikato sa kanila. At hindi na sila sisikatan ng araw. Oh, Weng! Anak, kumusta? May update ka na ba sa kasal niyo ni Joanne? Nakapili na ba kayo ng simbahan? May problema ba? Tay, ba't mo pinigilan ang press con? Bakit naman hindi? Una, kulang kayo sa investigasyon. Isa pa, magpapasikat lang yan si Ricarte. Hindi ganun ang pagkilala ko kay Chief. Hindi siya masamang pulis, Tay. Ito na naman ba tayo sa usapan to? Akala ko ba natapos na natin to? May connection ka ba sa sindikato? Bakit mo sila pinoprotektahan, Tay? Lumayo ka sa usaping sindikato na yan. Ayoko malagay sa panganib ang buhay mo pa eh. Ano bang totoo, Tay? Ha? May connection ka ba sa sindikatong pumatay sa pamilya ni Elias? Ganun ka ba kasama, Tay? Mag-ingat ka.
Sa lumalabas sa bibig mo! Ano ba talagang totoo, pre? Ha? Ano bang totoo? Anong klase ka, boss? Klase ka na! Huwag ka magtataas ang boses sa akin! Anak na kita! Tanggap kong questionin mo ang pagkapulis ko. Pero ang pagiging ama ko sa'yo, wala kang karapatang questionin yun! Nagsikap ako pa para makapag-aral ka! Ni minsan, hindi ako naging masamang ama sa'yo! Kung alam mo lang kung paano kita pinotektahan, itinago ko yung CCTV sa Binondo para tumigil ka sa pag-imbestiga. Dahil kapag hindi ka tumigil, pag-iinitan ka ng sindikato! Ano ibig mong sabihin? May kinalaman ka sa sindikato na pumatay sa pamilya ni Elias?